Welcome to Donmar TV News Channel. Alam niyo po, hindi ho clickbait ang nakasulat ho na Pangulong Duterte will endorse Marcos today. Okay ho, yan ho ay lumabas ho sa ilang mga group chat, lumabas ho yan sa ilang mga bali-balita. At tayo po ay hindi ko na lang ho babanggitin kung sino ho ang nagbanggit nito sa akin. Pero ako na po magsasabi sa inyo na totoo po ang balita na si Pangulong Duterte ay i-endorse daw si Marcos ngayong araw na ito. So hindi po yan fake news. Yan po ang kinonfirm sa akin ng isa sa mga... Ayoko na lang ho magsalita. Okay, basta ho ito'y confirm na daw. Okay? So inilalabas na ho natin para ho hindi na ho ito itatago pa. Okay? Wag na ho tayong ganito lang ho yan. Ipapaliwanag ko lamang po sa inyo kung bakit nagkaganyan. At kung ano ba ang aking naiisip dito. Ito'y diretsuhan ho. Okay, ito lang, simple lang naman ho yan eh. Alam nyo po, ako ho ay naniniwala na kaya ginawa ni Pangulong Duterte ito ay dahil ho sa kanyang anak. Yun lamang po ang aking paniniwala na dahil po siya ay naniniwala sa kanyang anak at naandyan na ho. Alam nyo, hindi ko ho sisisihin si Pangulong Duterte dahil sa kanyang desisyon kung sakasakaling ito'y matuloy bukas. I mean, may himala. Pwedeng magbago pero gayunpaman, yan ho ay totoo ang nasagap natin. Ako po ay naniniwala kay Pangulong Duterte at ako po ay tapat na sumusunod sa kanya at naniniwala din po ako na isa sa mga dahilan kung bakit totoo ito ay dahil siguro it's about time na kanya hong pinagbibigyan ng kanyang anak. Naintindihan ko bilang magulang, bilang ama, Michael Abe, salamat po bilang isang ama, ibibigay ko na ho sa kanya ito. Bakit to? Kasi ang tagal niyang nanilbihan para sa bayan. Ang tagal niyang nanilbihan para sa tao. At sa katunayan, sa sobrang paninilbihan niya, ay kita naman ho natin na apektado ang kanyang pamilya. Kung magdesisyon man siya ngayon at kampihan niya ang kanyang anak, hindi ko yan masisisi, hindi ko yan pwedeng sisihin si Pangulong Duterte. Ginagalang ko po si Pangulong Duterte, susuportahan ko ang kanyang deklarasyon, ngunit hindi ibig sabihin ako ho'y magbabago ng kandidato. Ulitin ko, ako'y naniniwala kay Pangulong Duterte. Ginagawa niya ito hindi dahil sa kahit anumang rason, ngunit para sa kanyang anak. Dahil siguro nakita niya sapat na kanyang pagsisilbi bilang presidente ng bansang Pilipinas at biglang pagbibigay ng tulong sa bayan na ito, it's about time for him to fix ang kanyang family. Kaya sa tingin ko, ang suporta na ito ay para sa kanyang anak. Kaya nga ulitin ko, hindi ko kukontrahin ito at ako ho'y i-admire pa siya dahil at least ngayon ay maayos kung ano man yung meron silang sabihin na nating hindi maayos na usapan before. Okay? Alam naman natin yan. Meron silang hindi magandang usapan before, hindi magagandang pakitunguan. Hindi tayo nagsabi niyan. Si Pangulong Duterte po mismo nagsabi niyan. At kahit sa kampo ni Mayor Sara Duterte, sinasabi niya po yan. Okay? Na siya ay hindi sila nag-uusap. So I do not have a problem with that. I respect that. I give it to him. Okay ako doon. Okay? Dahil sabi ko nga sa inyo, more than anything else, nakakalungkot ang isang tao ay naayos niya ang bayan pero ang kanyang pamilya ay hindi. So ibigay na natin ito kay Pangulong Duterte. Huwag tayong magalit, mahalin natin si Pangulong Duterte dahil malaki ang ating utang na loob kay Pangulong Duterte sa pag-ayos niya sa ating bansa. Gayunpaman, simple lang ang sasabihin ko sa inyo. Gayunpaman,
ang paninindigan ko at paniniwala ko ay hindi magbabago. Naniniwala ako kay Yorme not because of any endorsement. Naniniwala ako kay Yorme dahil ni-research ko ito. Naniniwala ako kay Yorme dahil isa sa pinaka nagustuhan ko sa kanya ay yung salitang God first. Kaya nga ang paninindigan niya pagdating sa mga divorce, paninindigan niya sa abortion ay napakatigas. At yan ay God first. So whatever happens, ako'y mangangampanya para kay Isko. Hindi dahil sa kahit sinong nag-endorso o sinong naglapit sa akin o sino mang Pontius Pilato na magsabing gusto nila si Pangulong Duterte, si Pangulong Yorme. Hindi ho yun. Okay ho? Hindi ho dahil sa endorsement ng sino man, hindi dahil pinili nila ako, kaya ako gusto si Yorme dahil naniniwala ako sa tao na yon. Kayo ho, gagalangin ko kung ano man ang inyong sabihin, gagalangin ko dahil karapatan nyo yan bilang isang Pilipino. Pero isa lang ho masasabi ko sa inyo. Again, ilang beses ko na ho itong sinabi sa inyo noon. It's about time na ang ating piliing susunod na presidente ay dahil ho meron ho tayong conviction. Meron ho tayong nakikitang prinsipyo na nais natin doon sa tao. More than anything else. Sabi ko nga ho sa inyo ako ay naniniwala pa rin. Naniniwala pa rin po ako sa sinasabi ni Pangulong Duterte na si Marcos ay isang weak, isang spoiled at may bagahing tao. Bakit ko pinaniniwalaan yon? Dahil yun na hindi ko lamang narinig publicly. Even in our private time with the President, narinig ko yan ilang beses. Narinig ko kung ano ang gusto niya at kung sino ang gusto niya. Pero ngayon na may balita na tayo na talagang totoong endorso niya si Marcos, gagalangin ko na lang po yun. Ngunit, hindi ibig sabihin nun, magbabago ko na ikakampanya para sa 2022 na eleksyon. Yan pa rin po ay si Yorme. So si Yorme pa rin po ang aking ikakampanya. Kaya ang kanta na sinimulan natin ay Kawawang Tanso. Bakit? Kahit ba i-endorse ni Pangulong Duterte, hindi ako magiging katulad yung tanso. Naintindihan nyo? Kahit anong ipilit ninyo, hindi ako magiging tanso. Dahil ang paniniwala ko, tanso pa rin kayo kahit i-endorse pa rin kayo ni Pangulong Duterte. Hindi magbabago yon. Okay? Kahit i-endorse ni Pangulong Duterte si Marcos, hindi magbabago na siya ay weak, spoiled at may bagahe. Ganun pa din yun. Malinaw? So, kawawa pa rin kayo. Akala nyo madadala nyo ako? Hindi pa rin. Tanso pa rin kayo talaga. Pero wag kang kukurap. Okay, at mas maganda nga ito This time, magkakaalaman kung sino talaga ang may prinsipyo o sino ang nakikiuso lang. Okay, it's about time na ihiwalay na natin ang mga panatiko at sa totoong may mga prinsipyo. Pero again, if ever you decided to follow the endorsement of the president, I would respect you. Okay? And if your conviction and paniniwala talagang si The Junior ang inyong gusto, conviction nyo yan Gagalangin ko yan, re-respetuhin ko yan. Ulitin ko, re-respetuhin ko yan. Pero, gayon pa man, hindi ako magiging tanson tulad nyo. May bilis na aksyon. Tandaan ninyo, wag ako. Bakit? Noong 2015 and 16, nung nag-Duterte kami, walang sumusunod at naniniwala kay Pangulong Duterte noon. Iilan-ilan lang kami. Naiintindihan ko yun. At sabi ko nga sa inyo, marami sa aming sponsors sa aking negosyo, nawala. Marami akong show na nawalan.
I don't care. Tinayuan ko si Pangulong Duterte. Nagkataon, God willing, naging Pangulo si Pangulong Duterte. This time, okay, eto ho uli. Naniniwala ako kay Yorme because si Yorme sa tingin ko ang may kakayanan at mabilis kumilos na presidente. Yan ang paniniwala ko. Okay? Ngayon, paano kung manalo si Bongbong Jr.? Kunwari lang manalo si Bongbong Jr., panalo pa rin po ako. Bakit? Hindi ako nagpadala. Hindi ako nagpadala sa uso. Hindi ako nagpadala sa push ng iba, ng pressure ng iba. Ako'y naniwala doon sa conviction ko. Kasi malalaman mong isang tao talunan o panalo pag yung paniniwala niya, tinayuan niya. Ulitin ko, malalaman mong isang tao ay panalo pag tinayuan niya ang paniniwala niya at hindi siya nagpa-pressure sa ibang tao. Pag ikaw nagpa-pressure ka lang o di kaya gusto mo lang iboto yan kasi mananalo, talunan ka. Dahil wala kang prinsipyo. Ay, maraming salamat kay Fitness. Thank you very much. Ay, salamat to. Hindi no. Huwag niyo isipin na si PRRD talunan. Hindi yun. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, ibibigay ko na kay Pangulong Duterte yung desisyon niya na yan para naman sa kanyang pamilya. Maawa naman tayo. Ilang dekadang nagsilbing maayos si Pangulong Duterte. Ibigay na natin yung kapirasong panahon na ilalagak niya yung kanyang anak. Kung yun ang kagustuhan ng kanyang pamilya, okay? Kita naman natin, lahat ng anak niya na andun kay Bongbong. Respetuhin na lang natin. Ibalik na nating tanaw na utang na loob natin kay Pangulong Duterte yung kanyang desisyon. Okay lang tayo doon. Ako okay lang ako doon. Pero ako, naniniwala pa rin ako na yung sa sinabi niya dati. Randel Bonagan, oy, thank you! Kasi sabi ko sa inyo, eto baliktarin natin ang istorya. Baliktarin natin ng istorya. Halimbawa lang, okay? Si Pangulong Duterte in-endorse si Isko. Kaya lang ako, naniniwala ako kay Isko, pero kaya lang feeling ko hindi mananalo si Isko at in-endorse ko at kinampanya ko si Bongbong Marcos para sa mata ng tao, nangampanya ako sa isang mananalo. Kasi sino ba namang bobo? Ito tanongin ko ito. Sino ang bobong vlogger na nangangailangan ng subscriber, ng likers, at i-endorse mo yung matatalo? Tanongin ko kayo. Di ba sino yun? Ako po. Bakit to? Dahil sa prinsipyo. Yan yung sinasabi ko sa inyo Masanay na kayo dito sa channel na ito. Na itong channel na ito ay hindi sumasang-ayon dahil ang isang bagay, isang issue ay famous. Hindi ho. Sa channel na ito, sumasang-ayon ako dahil ito ang conviction ng aking puso at kaluluwa, yun ang aking conviction. Mas hindi ko kakayanin na kahit pa i-endorse ni Pangulong Duterte kunwari lang si Isko, at magbongbong Marcos ako dahil lang gusto ko umangat ang subscriber ko. Hindi ko kayang lunukin yun.